Nagmakaawa friend ko na bigyan ko ng buong pamilya yung anak niya. Sorry Claire, hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang iwan mo ko. Yan yung mga salitang binitawan mo na hanggang ngayon nakatatak pa rin sa isip ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Claire. I'm not good sa pagkukwento, so bear with me. Nakilala kita when I was 16-year-old. We have this common friends na nag-introduce sa ating dalawa. Nagsimula tayo sa pagiging magkaibigan hanggang sa nagkaroon na ng something sa ating dalawa. Tinago natin yun for almost a year dahil ang number one rule sa circle natin ay bawal maging mag-boyfriend and girlfriend ang isa't isa dahil may tendency na masira yung friendship natin. Varsity player ka sa school nyo at part naman ako ng dance troupe. Sa unang pagkikita natin, nayabangan pa nga ako sa'yo dahil may laro kayo noon at sasakit na naman yung tenga mo kakahiyaw sa pangalan mo. Akala ko nung una, nagyayabang ka lang pero totoo pala. Popular ka sa school nyo dahil bilang part ng basketball varsity, alam naman natin na mga popular yung iba. Mabait ka, palangiti, palabati at kengkoy sa tropa. Ayoko sanang i-describe yung physical appearance mo dahil ayoko nang maalala ka pa pero dahil gusto ko lang ilabas yung sama ng loob ko, gagawin ko na. Itago na lang natin siya sa pangalang Damian. Matangkad, maputi, matangos ang ilong, makapal ang kilay at sobrang amo ng mukha. And despite of being a varsity at school, hindi mo pa rin pinababayaan yung ACADS mo at kasali sa Dean's Lista. Yan siguro yung mga dahilan kung bakit nahulog din ako sa'yo na sana hindi na lang nangyari. We became friends at first hanggang sa nagkamabutihan tayong dalawa at naging magkasintahan. Almost 1 taon din nating tinago yung relasyon natin dahil ayaw nating masira sa mga tropa natin. Pero nabuko rin nila tayo nung time na nagpa-practice kami sa gym ng university natin for the upcoming dance competition at nalaglag ako sa stage ng gym dahil namali ng apak yung mga paa ko. Nung nakita mo akong bumagsak, dali-dali kang tumakbo at inalalayan ako. Nagalit ka pa nga sa katabi ko noon dahil nakita na niyang nasa edge na ako pero hindi pa niya ako binawal. Dinala mo ko sa klinik at sobrang alalang-alala ka. Hinatid mo pa ako sa bahay namin na hindi mo naman talaga ginagawa kapag may maraming tao na nakakakita. Hanggang sa napansin ng mga kaibigan natin yung closeness nating dalawa at hindi na natin naitanggi na merong namamagitan sa ating dalawa. Tinanggap naman nila yon pero merong isa sa circle natin ang lumayo ang loob which is si Ara na sobrang close mo rin. Nung una clueless ako at inisip ko na lang na baka na-disappoint lang talaga siya, kaya lumayo siya at umalis sa tropahan natin. Sobrang sweet, caring and responsible boyfriend mo. Niligal kita sa mga magulang ko at hindi naman sila nagalit at tinanggap tayo. Sobrang okay ng relationship natin hanggang sa umabot tayo ng 3 taon. Mayroong mga away, tampuhan at di pagkakaunawaan but we chose to fix it over and over again.